tayong makukuhang sagot, reaksyon mula po sa Palasyo ng Malacanang sa oras pong ito. At nasa ating pong linya, makakausap po natin ang Malacanang Palace Press Officer, si Undersecretary Attorney Claire Castro. Jose Castro, ma'am, good morning po. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Yes. Good morning, Orly. Good morning. Maraming salamat, ma'am. First time sa naman ng mga balita. This is going to be short and sweet, hopefully. Ma'am, una ma'am, linaw po, wala pa hong pecha, wala hong target, wala pong deadline na binabanggit ang Pangulo sa kanyang ginagawa pag-review, tama ko ba, sa performance ng kanyang mga cabinet member. But ngayon po yung nangyayari po ito at maaring, kasi baka abutin doon sa pagbabawal na ho talaga, actually bawal na ho ngayon yung paglilipat-lipat. Magiging may epekto ba ito sa pinagbabawal po o pagpapatupad po ng ban ng COMELEC during election period na may pagbabago sa mga ahensya ng gobyerno? Yun yung... Actually, Orly, ngayon wala talaga eh. Wala pang napag-uusapan kung may papalitan. Especially nga, sabi mo nga, election. Hindi, wala talaga, wala kami nadidinig. Walang balak, wala pa. Pero merong ginagawang review, pagtingin ng performance sa mga cabinet member, Undersecretary? Normal at regular sa Pangulo ang tignan kung anong performance ng kanyang mga kabinete, lahat ng kanyang tauhan. Kasi dapat din naman ang mga namumuno sa bawat ahensya ay hindi na namumuno, pati lahat, diba? Kahit sa ibaba. Dapat lang din makita ng Pangulo kung tama ang kanilang ginagawa. Yeah, speaking of tama ang kanilang ginagawa, nung aming buksan niya sa ating taga-subaybay yung topic na yan, ang pag-review ng performance ng mga cabinet member, pangunahin sa nagre-react ang ating mga kababayan yung programa sa food security ng ating gobyerno. Mukhang hindi kontento ilan sa ating mga taga-subaybay, mga kababayan po natin dyan. And dahil dyan, meron ba pinag-uusapan at nakikitang ang Malacanang na maaaring pagbabago dito po sa ating pinairal na programa patungkol sa food security, Yusek? Actually, Orly, lahat ng nangyayaring niya siguro na maaari natin masabi nagkakaroon ng problema, hindi iyan pinababayaan ng Pangulo. At ang bawat ahensya nga ay tinitignan natin kung saan ba nagkakaroon ng problema. Noong nakaraan lamang meron sa atin, no, nagpaparinig at nagpapahiwatig na bakit may mga ahensya mabagal. At yan naman ay ipaparating talaga sa Pangulo dahil sa dami talaga ng ginagawa ng Pangulo ngayon, Orly. Apo. Mahirap, isa-isa. So kinakailangan talaga din namin ang tulong ng taong bayan para malaman namin saan ba may problema. Saan ba dapat tutukan? Kasi may mga ahensya talagang hindi yan napapansin dahil hindi yan yung medyo maingay, di ba? So sa mga ganyan pagkakataon, katulad sa food security, tinututukan yan ng Pangulo. At alam din saan ba dapat ang magandang paraan para ito ay malesen kung may problema man dyan. So yun naman laging ginagawa ng Pangulo. So makakatulong kayo mga taga-media, at iba-ibang sangay, no, ng mga organisasyon na maaaring magbigay sa amin ng impormasyon. Saan ba pwede pang makatulong ang ating Pangulo para maiwasan man ang anumang magiging problema. Malakas kasi panawagan na Yusek na bawiin yung EO number 50, yung inaproba ng Pangulo na pagbabawas ng tariff o obligation sa buwis ng mga imported na bigas at ilang pang mga produkto. May mga nagmumungkahin na ba na tingnan kung ito pwedeng gawin na bawiin ito dahil sa halip na nakatulong, mukhang nakasama pa, lalong nung mga unang mga buwan o unang linggo, nagtaasan ng presyo, lalo-talo ng bigas Yusek. Hindi, yun nga Orly sinasabi nga namin, sinasabi na pag-uusapan dito, na bakit marami ng bigas na dumarating, pero bakit parang tumataas? So inaaral yan ng Pangulo ngayon, saan ba nagkakaroon ng problema? Alright. So asahan ng taong bayan na talagang tinututukan itong problema, lalong-lalo na dyan sa bigas na yan. At talagang gusto na natin pababain. Pero may meron na ngayong NFA, makikita natin katulad sa San Juan. At nakapagbenta na sila dyan. Pero sabi nga natin, tututukan pang mabuti ng Pangulo
kung ano ang nagiging problema, bakit hindi pa yata bumababa sobra ang presyo ng bigas. Kaya ako natanong yan, Yusek, naalala ko nagpatawag ng pulong ang Malacanang sa mga nasa sektor ng food security. At tinitingnan ko, alam nyo ba na may batas tayo against agricultural economic sabotage dahil mukhang may gustong pasampulan ng Pangulo, yun ang dating sa ilan sa mga nung nalaman yung balitang yan, Yusek. Oo naman, oo naman. Yung mga ganyang mga bagay at tingin natin talagang sa likod ng pamahalaan or at behind our back, may mga gumagawa ng ganyang mga krimen. Hindi yan makakalagpas sa Pangulo, kaya iisa-isayin talaga natin yan, Orly. Okay. Sige, iwan ko muna yan. Kasi sa totoo lang, maraming inihandang paksa. Kaya lang, limitado po. baka magka-parto tayo kasi inihandang topic dito namin dito sa inyo. 20 Mukhang tatlo lang ito ating matatalakay. Pangalawa po, ma'am, maraming nakakapansin na tumataas ang insidente ng krimen. Lalo na pinakuling insidente, yung kidnapping na involved yung mga dating nagpapatakbo raw ng Pogo. Yung bata dito po dyan sa May Taguig. Paano ito natanggap at ano ang reaksyon ng Pangulo dito kung meron man, Yusek? Hindi, actually, Orly, syempre may mga pagkakataon na merong krimen talagang nagaganap. Hindi perpekto ang ating mundo. Pero tandaan natin, itong kidnapping na ito, ito ay hindi natin masasabing isolated case, pero hindi ito nagpapataas ng crime rate ng Pilipinas. Kung titignan natin, Orly, tignan natin ang statistics and data, mapapansin pa na hindi ganon kataas ang crime rate sa panahon ni Pangulong Marcos as compared sa nakaraang administrasyon. So wag po tayo maniniwala sa mga ipinapakalat na mga troll. Yan nga rin po ang sabi nitong si Secretary John Vic Remulla. Itong sinasabing papapakalat na tumataas ang crime rate sa panahon ni Pangulong Marcos gawa-gawa ng troll. So alamin talaga natin dito, bibigyan namin kayo ng data. Kung meron kaming latest Orly, para mapakita natin na ang crime rate sa panahon ni Pangulo ay hindi ganon kataas. Pero sinabi nga natin, hindi perpekto ang pamahalaan dahil hindi maiiwasang may mga krimen na gaganap. Siguro aside sa statistics, iba rin yung nakikita at napapansin natin mga kababayan dahil minsan may mga insidente ng krimen na kukunan po ng video. Kaya pag yan po ay nailathala, naipublish, o naipost, ang dating tuloy, ang dami namang krimen nangyayari sa Pilipinas. Ito, may rumble, merong snatcher, o merong nagmamaneho, motorista, nakawan ng cellphone habang nakabukas ang bintana ng sasakyan. So ito, depende rin talaga siguro sa statistics, yung mabisang paraan para itong mga, lalo na nakukunan ng video, ay walang ganitong makikita ng ating mga kababayan in public. Yusek, sa tingin po ninyo? Actually, Orly, siyempre mababalita yan, makikita yan kung yan ay nakunan. Pero kung papasinin mo, gaano ba kalala o gaano ka-peaceful naman ang ating bansa? Hindi nga maiiwasan, sabi nga natin, pagka nakunan ng video o ng camera, nagiging sensationalized. At iisipin talaga ng tao na nagkakaroon ng ganong kadami na pagdami ng paggawa ng krimen. Pero sabi nga natin, ito ay naibabalita kasi, kaya napapansin. Pero tingnan natin, kasi ito naman ay hindi magbabase kung nakuna ng video. Ito ay magbabase sa statistika pa rin na pwedeng ilahad sa atin. At yan ay ibibigay namin sa inyo. Ma'am, last question na lang. Actually, hindi question. Gusto ko sana po ito i-clear ni Yusek Claire. Yes, thank you. Magandang portion yun i-clear kay Yusek Claire. Yung statement ng Vice President, kasi parang may statement kayo, may pahig kayo na parang hindi dapat yung ginagawa ng Vice Presidente, yung pagtuloy sa gobyerno, patungkol dun sa malayang paghayag o pagprotesta ng mga mamamayan. Yung statement ba dun is it because sa tingin nyo unbecoming o merong kayong mensahe gusto sabihin na bago mo yung sabihin, tingnan mo sarili mo sa salamin? Hindi, kasi nga yan, Orly. Parte ka ng pamahalaan, parte ka ng gobyerno. Bakit ikaw pa yung mag-encourage na ipakita niyo yung galit? Siguro yung word na ginamit niya is hindi ugma. Pwede mo naman sabihin, okay, isabihin niyo kung ano yung sentimiento mo. Different kasi yung galit
sa pagsasabi ng sentimiento. Pag sabi mong galit, hatred yon, Orly. So pag hatred yon, di ba minsan, ang magalit ay isang normal na nararamdaman. Pero kung it will take over your life, your decision, hindi maganda yon. Baka magdilim ang paningin mo. So, ang freedom of expression, hindi natin kinakartel yan. Ang kailangan lang sana bilang pangalawa sa pinakamataas na leader ng pamahalaan, ng gobyerno, ng bansa. Hindi ba dapat mas maganda, okay, sige po, ano po ang sentimiento nyo? At magtulungan tayo kung ano man ang dapat na mangyari at magkaroon ng improvement sa ating performance. Sabi ko nga, kung ngayon ang sinasabi mo, bakit parang hindi mo nakita yung panahon ng iyong ama? Alright. Yusek, Ganun lang yon. Okay. Maraming salamat sa inyo binigay ng pagkakataon. Ma'am, magre-request kami ng part 2, ha? Maraming kami. Opo. Thank you, ma'am, sa inyo. Opo. Maraming salamat. Good Magandang morning. umaga po sa inyo, Yusek. Yes, Thank you po. Thank magandang you. umaga, Arlie. Maraming salamat. Presidential Communications Office Press Officer si Yusek Claire Castro, mga kapuso, inyo po napakinggan.